Okay, ano yung bullish candle and ano yung bearish candle? Ang bullish candle is yung candles na magsasabi po sa inyo kung ang trend ay pataas or uptrend, no? So bullish. Ano yung magandang palatandaan nito para hindi kayo makalimot na bullish at saka bearish? Sa bullish, dahil ang bull ay may sungay pataas, so pointing up, ibig sabihin, pa-up yung pagbasa. So, uptrend. No? Pag sabing bullish, uptrend. Dahil ang bearish, ang kamay ay laging paturo pababa o nakalaylay. No? Ang kamay ng isang bear ay pointing down, so downtrend. Pag sinabing bearish, downtrend. Pag sinabing bullish, uptrend. So, meron tayong formation ng candlestick, yung tinatawag nating body and yung wick. Itong wick, ito yung mahanipis na linya, no, sa baba o itaas ng candlesticks katulad nito. So, hindi naman palagi kailangan may wick or kailangan ng wick. So, depende yan sa mabubuo ng mga oras na inyong tinitignan, no? Yung time frame na tinitignan po ninyo. And yung body, doon naman natin makikita kung nasaan ang opening and closing. Napaka-importante po na hindi nyo makalimutan kung saan ang opening and ang closing. Dahil, di ba, katulad po sa pagbabasa natin, kung saan magko-close yung candle, kung sa ibabaw o sa ilalim ng trend line, ng support and resistance, ng pivot, ng market structure. So napaka-importanting malaman nyo dahil kung saan siya magko-close, may signify you kung ano yung susunod, di ba? So generally, sa mga ginagamit po natin, kapag ang candle ay nag-close sa ibabaw ng anuman na ginagamit po ninyo, sa ibabaw ng support and resistance, sa ibabaw ng pivot, sa ibabaw ng trend line. Okay? Signal niya ay buy. Okay? Kung sa ilalim naman, ilalim ng support, ng pivot, ng trend line, ng market structure, ano pa yung mga ginagamit natin? Ng channel. So, ang signal naman niya ay sell. Okay? Hindi ibig sabihin na, ay, nagsara sa baba, magse-sell na siya. Ibig sabihin, tinitignan pa lang natin. Okay? Kasi syempre, meron pa tayong tinitignan na retest. So, kung ang retest naman ay natapos din sa ibaba o sa ibabaw, so, sa ibabaw, buy, sa ilalim ay sell. Okay, malinaw po ba yon? So sa bullish candlestick, ang opening po palagi ng isang candle ay mag-uumpisa sa baba. Okay? At magtatapos siya sa taas. Kung halimbawa nag-open dito at nag-close dito sa baba, bearish candlestick naman po yon, no? So sa baba ang closing. Again, ang opening ay sa baba at ang movement niya ay ascending or pataas at magko-close ang candlestick sa itaas, no? Upper part. So paano naman nagkakaroon ng mga wick o yung maninipis na linya na yan, naguhit na yan? Ito ay pinapakita niya kung ano yung pinakamataas na na-reach niyang price level nung oras na yon sa candlestick na ito. Okay? Mamaya mas papaliwanag natin sa trading view. At yung pinakadulong baba naman ng wick, ipinapakita niya yung pinakamababang level of price na narating niya nung oras na yon. Okay? Yung time frame na tinitignan nyo. So, sa bearish candle, babalik ta rin lang natin. Okay? Maliban dun sa high and low.
So sa candle na bearish, no, candlestick na bearish, ang movement niya ay descending or pababa, no? Ang formation nangyayari papunta sa baba. Ang opening ay sa taas at ang closing ay sa baba. So ano yung opening? Yung opening ng price. Halimbawa, nag-close ito, nag-open dito. Halimbawa, ang price level na to ay 1.000. So, nag-close siya sa 1.00 at nag-open dito sa 1.00 din. Kaso, ang naging movement niya naman ay pababa or descending at nag-close sa ilalim which form yung bearish. Okay po? So, ganun din, ang pinakatuktok ng wick niya, kung mayroon mang nabuo, ay kung ano yung pinakamataas na level, price level nung oras na tinitignan po ninyo or na form ito. Halimbawa, 1 minute, 1 hour, 4 hours. So, yung time frame ng candlesticks na tinitingnan nyo. So, paano nabubuo iyang wick na yan? Nabubuo yung wick na yan, halimbawa, ay nakarating ang candlesticks, di ba? Ito ay 1.00. Nakarating siya dito sa 1.005. Ito, halimbawa itong level na to ay 1.005. Kaya lang, hindi niya na-maintain yung price na yon. And nag-close siya sa 1.00 din. Halimbawa dito rin, no? So, mag-iiwan siya ng marka, yung wick na yan, na naabot niya ang 1.005 pero hindi niya na-maintain at nag-close siya sa 1.00. Okay? So, yan yung importansya ng matutunan po ninyo yung pagbabasa ng candlesticks. Okay. So, nakita nyo po ang nabubuo ay bearish candlesticks. Dito siya nag-open at dahil descending ang movement niya or pababa, ang nabubuo niya ay red candlesticks mula doon sa opening. Okay? Mapapansin po nyo, no? 91.465. Okay. So, na-reach niya to 91. Ito, na-reach niya yan 91.461 noong, anong oras to? 8:17. Na-reach niya yung highest niya, ay lowest niya ay 91.461, pero hindi niya na-maintain ito at nag-close siya dito sa 91.467. So, dito yung close niya. Napansin niyo po ito, dito nag-open ang bullish candlesticks and dahil descending or pataas yung movement niya, green na candle ang nabubuo. Umabot pa siya dito. So nakita nyo kanina, 'di ba, nag-ano pa siya, nag-red pa nung nandito siya. Pero nung narating niya uli yung opening niya at nag-move yung price pataas, green candle na yung kanyang nabubuo. See? Ayun. So nung na-reach niya to, hindi niya na-maintain, nag-close siya dito. And nag-open dito yung candle, but because descending yung movement ng price, red candle from the opening, red candle, yung nabubuo niya at kung saan siya magko-close, yun ang magdidikta sa kanya kung siya ay bearish or bullish candle. Malinaw po? Yes po. Yan. Okay? So, dyan lang muna tayo sa pagbabasa ng paano gumagalaw itong candlesticks. No? Paano mo babasahin?